sa buhay po ni Sister Diane, for you alone deserve all glory and praise. So, sa Panginoon lang talaga tayo nagpupuri at siya'y uh, karapat-dapat na bigyan ng luwalhati at parangal sapagkat sabi nga, sinusupply ng Panginoon lahat. Ano po? Even yung mga bagay na hindi natin alam or batid na kailangan natin. So, ganun ka-gracious ang Panginoon sa atin. So, it's beyond our thoughts, beyond our, kumbaga, sa ating akala kung paano po gumalaw ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya, purihin po ang Panginoon at salamat din po sa buhay ng ating kapatid na naghahatid po ng awit na ito para po sa Panginoon. Okay, so ngayon po mga kapatid ay samahan po ninyo ako sa Romans chapter 12. Sa pagpapatuloy po natin sa aklat po ng Roma about spiritually alive to live for God. So the purpose of our new birth. So kapanganakan muli at muling pagkabuhay. So spiritual birth. So ito po ang purpose po natin. So para po sa Panginoon. So Romans chapter 12 from verse 9 to verse 13. So ito lang po yung ating babasahin. Sige po, tayo po sandali muling magsitayo para po sa pagbasa. Okay, sa screen po natin is yan po ay NASB. Ito naman po aking babasahin ay ESV or English Standard. Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Salamat po sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli po, Panginoon, salamat po. At minsan pa ay kami po yung pagpapalain ng inyong pong mensahe. At patuloy po, Diyos, sa amin pong pakikinig ay maging attentive po kami at hindi po kami ma-distract sa maaaring gamitin po ng kaaway sa amin, Panginoon. At patuloy, O Diyos, sa tulong at biyaya po ninyo ay may pamuhay po namin ang lahat ng inyong pong ituturo sa amin. Since ang inyong pong salita ay nag-i-instruct po sa amin kung paano po dapat kami bilang inyong pong mga anak sa amin pong pamumuhay, maging sa amin pong pag-uugali at sa lahat ng aming galaw, Panginoon. At ang inyong pong lingkod, gamitin niyo po lamang, Panginoon, na instrumento at itago po ninyo sa likod ng inyong pong kabanalan. At ang salita po ninyo lamang ang maibulalas ko, Diyos. At ito'y patuloy po na magbalik sa iyo ng kapurihan at ng karangalan lamang. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So tayo pong lahat ay mga kaupo na. And last Sunday, ang pinag-aralan po natin is from verse 10. So sabi po dito is love one another with brotherly affection. Sa NASB po ang makikita po natin is that love or let love be without hypocrisy. So walang pagpapaimbabaw na pagmamahal ang katangian ho sa buhay po ng isang Kristiyano para sa kanyang kapatid sa Panginoon. Kaya ang itinataas natin dito is the love that we received and the love that we know from God, and that is the agape love. So that agape love is selfless, and we seek to help and we seek to give, not to take advantage ng ating kapatid. So hindi porket sila ay medyo mas angat sa atin sa estado ng buhay o mas angat sila sa talino o some kind of advantage na meron po sila bilang tao, yun yung ating defining element para tawagin natin silang kapatid or tratuhin natin sila ng may pagmamahal. Kundi sa sukat po ng pagmamahal na tinanggap po natin mula kay Kristo. So ito po yung tinatawag po nating brotherly affection or brotherly love. So that's number 1, a loving filial affection. Under po ito ng ating second point or subheading, second subheading, our duties to God's family.
And also, give preference to one another in honor. So kapag meron pong tagumpay sa buhay ng isang nating kapatid sa Panginoon, hindi tayo nagtatanim ng galit o ng inggit, kundi nakikiisa tayo sa kanilang tagumpay. Nakikituwa tayo sa kanilang tagumpay. And we also acknowledge their success, or accomplishment. So that is an honoring approval of. So hindi yung ano bang usual na ginagawa ng isang tao na iinggit? Sinisiraan niya ng palihim sa iba niyang mga kapatid. So hindi ganito ang ating katangian. And an intensified work. So that is not lagging behind in diligence. So ibig sabihin po nito is that ang isang Kristiyano po is working with most of the opportunity. So wala hong idle time sa kanyang buhay pananampalataya. Hindi siya tamad at hindi ho siya mapagpaliban or delaying himself to obey. So the challenge always is, kailan ka susunod sa Panginoon? Kung hindi ngayon, sabi ko nung isang awit nung dati, kung hindi ngayon, kailan pa? Yan. So naalala ko yung Tagalog na awit na yon. Kailan mo ibibigay ang buhay mo't lakas? Sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. So, kailan pa? Kung hindi, ngayon, mga kapatid. Kaya, let us intensify. Kung yung emosyon natin nag-i-intensify pag may problema, ang ulo natin nag-i-intensify, sabi nga sa pag-init kapag may problema, so sana sa ating paglilingkod din sa Diyos, sa ating serbisyo para sa Panginoon. And a zealous spirit, so that is an attitude of being purpose-driven and persistent. So, tuloy-tuloy tayong gumagawa. So, that is fervency. Lagi tayong mainit. Lagi tayong nilalagnat. Okay? Lagi tayong nilalagnat para maglingkod. Hindi yung nilalagnat para magpahinga or para hindi natin gawin kung ano po ang tawag sa atin. So, ito po yung sinabi. So, a zealous spirit and a subservient service that is serving as a slave or a bondservant. So, ang mentalidad natin sa paglilingkod ay kagaya ng isang alipin sa kanyang Panginoon. So, wala siyang karapatang tumanggi. Wala siyang karapatang magsabing, excuse me po. Yon. Hindi pwedeng excuse me po pagdating sa sasabi ng Diyos na gawin mo ang dapat mong gawin. So, yan po yung ating first 5. And as we continue, concerning with our fellow spiritual family members, each one of us are called to show some actions that are identical to our Lord Jesus Christ. So, kung titingnan po natin mabuti yung 10, hindi naman po lahat ng ito ay, ang example ho natin dyan is ang Panginoon. Kasi, syempre, ang Panginoon po, siya Diyos. Ay tayo ho'y mga taong iniligtas po ng Panginoon. Kaya applicable po sa atin itong lahat ng 10 ito. And as we continue po in verse 12, tingnan po natin muli sa atin pong text. Sabi dyan, rejoicing in hope or rejoice in hope. So that is the 6th. So doon sa ating tungkulin sa pamilya ng Panginoon or sa ating kapatid sa Panginoon. And that is a joyful expectancy. So ano po ang ating ina-anticipate sa buhay natin ngayong tayo ay Kristiyano? At ano ang nagiging impact nito sa atin, sa ating kapatid sa Panginoon? So paano natin tinitingnan ang darating? Ito ho ay nakakaapekto sa ating kapatid. Kaya toward God's people, we should exhibit a life of joy for the future, not with sorrow in this present age. So, ibig sabihin, lagi tayong tumatanaw sa hinaharap ng may tuwa at hindi ng may pagdadalamhati sa kasalukuyan. Kasi kung ang abot lang ng ating pagtanaw sa buhay natin bilang Kristiyano ay hanggang dito lang sa mundo, hanggang sa mga bagay lamang na nakikita, ay talagang hindi ho tayo matutuwa. Kung titingnan natin yung kahinaan ng isa't isa, hindi ho tayo matutuwa. Pero pinangakuan po tayo ng Diyos ng isang katawang hindi nasisira. At ang katangian po ng katawang ito, wala na itong mga
weaknesses na kinasusuraan po natin sa ating sarili at sa ating kapwa. Kaya ang sabi dyan is a joyful expectancy. So our lives should be anchored not only in our present victories and accomplishments. So yes, we are joyful sa mga katagumpayan at mga accomplishment po natin sa mundong ito, especially sa ministry, sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa evangelism, sa discipleship. So we thank the Lord and we are joyful. Pero hindi po ibig sabihin na doon lang umiikot yung joy natin sa pagiging Kristiyano. Kailangan ang joy natin is nakaangkla din doon sa ipinangako ng Panginoon. Amen? Tayo ba'y tumatanaw sa hinaharap sa pagiging Kristiyano natin? Kasi kung hindi ho tayo tumatanaw sa hinaharap, ang tingin ho natin sa ministry is just, sabi nga, ito'y isang duty o isang tradisyon na nakagawian na po nating gawin every Sunday. Or kung anong araw po, may schedule po tayo. So ang tingin natin is just, ito'y isang ordinaryong gawain lang. Pero kung atin pong tatanawin, yun pong hinaharap. Kagaya po ng sinabi po ng atin pong Panginoon. Just like in John chapter 14. Ano po? Huwag kayong mabalisa sapagkat ipaghahanda ko kayo doon ng inyong matitirahan. At hindi lang basta matitirahan. Kasi ang ginamit po doon is mansions. Kung anumang pinakamagarang mansyon na nakita ho natin sa balat ng lupa, wala pa yan sa mansyong inihanda ng Panginoon. Kung tingnan na lang po natin yung sinabi ko sa Revelation, anong mga material ang ginamit para ho sa pader at sa lansangan na dadaanan po ng mga anak ng Diyos. Lantay na ginto. Hindi po ba? Kung dito sa mundo, bago ka makakuha ng gabutil na ginto, magbubuwis ka ng buhay. Samantalang sa langit, tatapakan mo lang. Hindi po ba? Imaginein ho natin yung comparison ng eternity sa kasalukuyan. Kung dito, bago ka makabili ng mamahalin, ano po, o yung may mga precious gems and sabi natin mga stones, ano po, kung ito man ay relo o alahas na nagkakahalaga po ng milyon-milyon, tumanda na tayo lahat, hindi pa natin mabibili yan. Ano ho? Kahit ipunin natin ang ating sinahod mula nang tayo'y nagtrabaho hanggang sa ating pag-retire, hindi natin mabibili yan. Pero pag tayo ho'y nasa langit, mga kapatid, araw-araw lang natin yang makikita at patuloy nating patuloy nating ikamamangha ang Panginoon. So ito po yung sinasabi dito, mga kapatid, a joyful expectancy. So our lives should be anchored in the future expectation of heaven. That is our future expectation. Not only that, we expect something, sabi nga, na mabuting mangyayari sa atin dito sa mundo, na ang abot lang ng ating mithiin sa buhay ay yung success na meron po sa mundong ito. Yung tagumpay na gusto nating makamit bilang isang tao. Pero ang pinaka minimithi ng isang ligtas, ng isang anak ng Diyos, ay ang makapiling niya ang Panginoon. Makapiling niya dala ang katawan na ipinangako ng Panginoon sa kanya. Kagaya po ni Abraham in Romans chapter 4 verse 18. Ang sabi po dito, Romans chapter 4 verse 18. In hope against hope he believed, so that he might become father of many nations, according to that which had been spoken, so shall your descendants be. So, ito po ay ipinangako ng Diyos kay Abraham. Hindi pa man siya nakatutungtong sa lupang pangako, nandun pa lamang siya sa Ur of the Chaldeans. Pero pinanghawakan niya ang salita ng Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa.
Bagamat hindi na naabutan, sapagkat namatay na siya sa edad na 175. Hindi na niya naabutan ang mga succeeding generations na magmumula sa kanya. Pero nangyari po ang ipinangako ng Panginoon sa kanya. And the same promise na ibinigay din po ng Panginoon sa atin. Speaking of Him, bilang siya po ang nangako. Hindi man katulad ito ng pangako ng Diyos kay Abraham. Hindi man tayo magiging ama ng maraming bansa. Pero since ang Diyos ang nangako, ito'y siguradong matutupad. Kaya ito mga kapatid, ang hamon sa atin. Matibay ba nating pinangahawakan ang pangako ng Panginoon? At ito din ba ang nagiging influence natin sa ating kapatid sa Panginoon? So that is number 6. Kaya in Romans chapter 8, mababasa din po natin, verse 24 and 25. Romans 8:24, for in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. We hope for what we do not see. And we cannot call it hope kung ito'y nakikita na natin. But since ito ay galing sa Panginoon, sabi dito, we wait it eagerly. We wait it with perseverance. Thus, we persevere in this life. And we have the joy to persevere in this life. Amen? Amen. Kaya ang paglilingkod natin, sabi dito, is a worthwhile one. 1 Corinthians 15:58. Our toil in the Lord is not in vain. Our sweat for the Lord is not in vain. Our blood for the Lord is not in vain. Sakripisyo mo para sa Panginoon, sakripisyo mo para sa iyong kapatid ay hindi mauuwi sa wala. Kung ito'y tinatanaw mo ayon sa sinabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, do we have a joyful expectancy for the future? Tayo ba'y may pananabik at katuwaang naghihintay sa ating hinaharap? Ito din ang tungkulin po natin sa buhay na ito. Upang ang ating kapatid na nanghihina sapagkat siya ho ay distracted at diverted ang kanyang mind. Ang perspective niya ay makamundo. Ano dapat ang magiging impact natin sa kanila? And number 7, tingnan po natin, tuloy po natin ang pagbasa. Rejoicing in hope, persevering in tribulation. So, persevering in tribulation, that is a fruitful perseverance. Hindi lahat ng pagtitiis ay may kabuluhan o may bunga. Kung ito naman ay sa buhay ng isang hindi Kristiyano na hindi niya lubos na nauunawaan ang layunin ng Diyos sa likod nito. Kaya this kind of perseverance does not exist in the life of the unbelievers because they do not really understand the purpose of God behind it. Not only to learn how to be patient, but because God wants us. Naiso ng Panginoon na ang maging pagtingin po natin sa buhay na ito ay temporal. Kung anong meron po tayo sa buhay natin, lahat ito ay pansamantala lamang. At ang hinihintay ho natin ang mas importante. Sapagkat ito ay pangwalang hanggan. Sabi po ng Romans 5, verse 2 and 5, or verses 2 to 5, through whom also, so whom is the Lord Jesus. Through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand. And we exult in the hope of the glory of God. So, we exalt. So, ibig sabihin, talagang nag-uumapaw ang ating galak sa ating kinatatayuan ngayon. Sa katayuan po natin bilang pinawalang sala. Kasi ang context dito is about na tayo po ay pinawalang sala. Since we have been justified by faith, we have peace. We have been reconciled. Wala na hong enmity between us and God through our Lord Jesus. May namagitan.
At dahil dito, sabi dito, is we have obtained our introduction by faith. So, meron na tayong access. Direkta na ho sa Diyos. Hindi na sa kung sino-sino ho tayo pupunta. Ano? And, we exalt in hope of the glory of God. Hindi pa tayo masaya dito mga kapatid. Noon, nung tayo nasa relihiyon pa, kung sino-sinong binabanggit natin. Kung kani-kanino tayo tinuturo na dito ka manalangin. Ano? Samantalang ang memorya natin hanggang saan lang. Sa dami na ng mga kinanonize na iyan, hindi ko na sa ulo kung kanino ako mananalangin, magdadasal. Samantalang ngayon, rekta na ho sa Panginoon. Sino tayo pang hindi matuwa? Di po ba? In the person of Christ. And not only this, but we also exalt in our tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance. If we have a correct understanding about about trials or troubles, ito yung magtuturo sa atin para magtiis. Tandaan po natin dito mga kapatid. Hindi po ang tingin natin sa pagsubok ay halimbawa ay sumpa. Yan. Kasi iniligtas na ho tayo ng Panginoon sa sumpa. Tandaan po natin yan. Wala na tayo sa sumpa ng kamatayan. Kaya hindi ho sumpa ang pagsubok. Ang pagsubok ko ay instrumento ng Panginoon para padalisayin tayo at mas maging maliwanag sa atin kung sino siya. Ano po? So ito po sabi, knowing that tribulation brings about perseverance, and perseverance proven character. Kaya, it purge, sabi nga, nililinis nito ang lahat ng mga dumi sa atin. Parang pinifilter nito lahat ng mga dumi na meron pa tayo. At, sabi dito, proven character, hope, pag-asa. And hope does not disappoint because the love of God has been poured into our hearts. Sabi nga talagang, pagka binasa ho natin ito ay hindi maaaring magpasalamat sa Diyos. We are undeserved. Di ba? We don't deserve, but God poured out His love through the Holy Spirit. That's why perseverance in times of distress may help our fellow believers in Christ to remain in the faith. Kung tayo mismo sa sarili natin, tutulungan natin ang sarili nating mag-endure ng lahat ng mga suliranin at pagsubok, it may help somehow, by the grace of God, our brothers and sisters to endure as well in their distress. So the word perseverance is from the Greek word which means to remain under. When we say to remain under, walang resistance. Wala tayong sense of yung kumbaga takasan natin yung paghihirap o yung pagsubok. Kundi handa tayong harapin at tiisin sapagkat naintindihan natin ang layunin sa likod po nito. And to be steadfast in their hope. So ito po ang iglesia. Ito po dapat ang mindset natin sa ating kapwa Kristiyano, na sila ay manatili sa kanilang pananampalataya at tumindig sa pag-asa na meron sila, na meron din tayo. Kaya, number 7, a fruitful perseverance. Mabungang pagtitiis. So, paano natin i-rate ang perseverance natin ngayon sa mga tribulations na meron po tayo, which includes persecution. Tapat tayo sa Panginoon pero inuusig tayo. Nililibak tayo dahil may hawak tayong Bible. Pinagtatawanan tayo kasi ang weird daw natin dahil laging ang gusto nating issue is about God.
about Jesus. Ano? Bakit hindi pag-usapan yung mga trending? Bakit hindi pag-usapan yung mga kaganapan sa mundo, current events? Di ba? Kaya sabi dito is a fruitful perseverance. Paano natin i-rate ang pagtitiis natin? Baka madali lang tayong makonvince, ano po, or pumayag sa pakiusap ng ating mga kaibigan na hindi nakakilala sa Panginoon. Ito naman ang ating pag-usapan. O, tapos din tayo. Makikitawa din tayo. Ano? Tapos ang tawa natin mas malakas pa sa sa busina. 'Di ba? So that is number 7. Okay? Makikilala ang isang tunay na ligtas kung paano niya i-endure lahat ng mga pagsubok. Then we have number 8 in verse 12, makikita pa rin po natin, devoted to prayer. Mapanalanginin. That is a constant prayer life. So, pansinin natin yung verse 12, ano po? So, this is a progression. This is progressive. Kasi from verse 12, mamasabi po dito, rejoice in hope. If we rejoice and persevere sa buhay, tayo ho ay magiging mapanalanginin. Tayo po ay mas magiging malapit sa Diyos. Lagi ho natin prayer request sa Panginoon, di ba? Nais ko pong mapalapit sa Panginoon. Nais kong umunlad ang aking personal na relasyon sa Panginoon. O, ngayon, matuwa ka sa meron ka ngayon. O, magtiis ka sa anong meron ngayon. Then you will learn kung paano mapalapit sa Panginoon. So ito po, a constant prayer life. So aside of knowing that the testing of our faith produces perseverance, James 1:2, we should understand that through tribulations, the Lord wants us to come to Him in prayer. Laging ang nais ng Panginoon sa atin, anak, kausapin mo naman ako. Iba naman ang kausap lagi, iba lagi ang kausap mo eh. Sino yung lagi nating kausap sa isang araw? Napapa-telebabad or napupuyat tayo sa haba ng conversation natin sa ibang tao. Pero sa Panginoon, hindi pa umiinit ang ating tenga. Gusto na nating tapusin. So, do we observe that when there's trouble, we call to Him more often? Mas tumatawag tayo sa Panginoon pag may problema. Pag walang problema, wala na. It is the Lord's will to be known as a man of prayer as we are facing troubles. Ang nais ng Diyos, makilala tayo mapanalangin habang tayo po ay nasa pagsubok. Bilang isang illustration, ang isang tao ho sa kanyang 70-year lifetime ay humihinga po ng 600 milyong beses. 600 million inhales and exhales for 70 years. Ngayon, kung i-compute natin ilang taon na tayo na nakakilala sa Panginoon, ilang beses na tayong huminga sa panalangin. If breathing is essential in our physical life, so prayer is in our spiritual life. Now, how many times do we pray? Kaya mo bang huminga ng isang beses lang sa isang taon? O ng isang beses lang sa isang oras? Sino ang mabubuhay? Ni sa isang minuto nga, hindi natin kaya. We cannot hold it. Pansinin natin ha, sabi nga, yung graciousness ng Panginoon, hindi ho kayang pigilin ng tao na pigilin ang kanyang hininga. Yan. So, hindi ho kayang pigilin kasi the more na pigilan niya, the more na kailangan niyang huminga. So, yun po yung
ano tawag doon? Yung nature ng katawan ng tao. So yun po yung grace ng Panginoon. But how about in prayer? Paano kung sa panalangin? Anong ating ginagawa para mas mapabuti ho ang ating ugnayan sa Diyos? Ang ating komunikasyon sa Kanya. 1 Corinthians 14:15, pray with the spirit and with the mind. Not pray kagaya ng memory verse. Parang halimbawa, paghahanda mo para manalangin, sasauluhin mo yung ipapanalangin. O babasahin mo ang yung ipapanalangin. O di kaya, wala kang idea kung paano ka manalangin. Naalala ko po yung isang kwento ho dati na meron pong isang member na siya ho ay inassign na manalangin. At siya ay nanalangin sa ganitong paraan. Panginoon, ako po si Andres. Ako ho ay taga barangay ganito. At ako po ay 50 taong gulang. So, hindi siya yung typical na panalangin. So, nag-introduce muna siya sa kanyang panalangin at kung ano-ano pa ang kanyang mga binanggit, kung ano ang mga pinagdaanan niya sa buhay bago siya tuluyang manalangin. So, hindi po ganito yung prayer. Di ba? Meron nga tayong Matthew chapter 6, di ba? Lord, teach us to pray and pray in this way. Sabi ng Panginoon, Father, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Di po ba? Pero hindi po ibig sabihin literal nating babanggitin, but ito yung pattern ng ating pananalangin. So, sabi nga, there should be adoration, may pagpupuri, may paghihingi ng tawad, may pagpapasalamat, kahilingan. So, ito po yung panalangin. And nasabi dito is with spirit and with mind. 1 Corinthians 14:15 and Ephesians 6:18. At all times. So the frequency of prayer. Ito po ang sabi sa Ephesians 6:18 and also in 1 Thessalonians 5:17, without ceasing. Ganun kaimportante ho ang panalangin. At dapat ito rin ay nakikita sa atin ng ating kapatid sa Panginoon. Amen? So we should exhibit and practice a constant prayer life. Next, number 9, a remarkable generosity, verse 13. Contribute to the needs of the saints. That is a remarkable generosity. So, brothers in Christ or brethren in Christ are to be generous even to the needs of our fellow ones. The word contributing is from the word koinonia. When we say koinonia, that means fellowship or sharing. If there's a saying that sharing is caring, yes, it is more caring to our brothers in Christ if we share and if we love to share. Kaya sabi dyan, contributing. So, hindi lang minsan kang magbigay. Take note the action word. Ano po? So, siya po ay progressive. Contributing to the needs of the saints. In 1 Timothy chapter 6:17, instruct those who are rich in this world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supplies us with all things to enjoy. So, ang sabi po ng talata, sabihan mo, ituruan mo ang mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang padadaya o sabihin na lang, ang kanilang pag-asa lang ay ang kanilang kayamanan. Sapagkat yan ay mawawala rin. Matthew chapter 6. Sabi doon, wag tayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Sapagkat may sumisira at may magnanakaw. But on God who richly supplies us with all things to enjoy, instruct them to do good, to be rich in good works, and to be generous and ready to share. Huwag maging sakim o huwag maging maramot, kundi maging bukas palad
sa pagtulong. Kung yan ay natutunan na natin bago pa tayo makakilala sa Panginoon, then, mas kapaki-pakinabang ito ngayon. Sapagkat ginagawa mo na ito sukat ng iyong kaligtasan, ng iyong pagkakilala sa Diyos. Na kapag may isang nangangailangang kapatid, yung nakikita mong kailangan pa niya na meron ka ay handa mong ibigay para sa kanya. Hindi lang yung nagpakitang tao ka na nagbigay sa kanya. Kaya mas pleasing sa Panginoon yung tinatawag nating giving with anonymity. Ano po? So, ibig sabihin, hindi na natin kailangang magpakilala. Ano? I-publicize natin na tumulong tayo sa taong ito. So, not necessarily ganon. Ano po? And also in Galatians chapter 6 verse 10, to those who are on the household of the faith, as far as we have the opportunity, let us do good. Gumawa tayo ng mabuti. So, hindi po ito promotion na gumawa ka ng mabuti para sa kaligtasan. But because we are in the church, since we are in the body of Christ, ito ho ay maging pabrika ng mabuting gawa. Sana ang church ay ipinapanalangin po natin na ito ay maging pabrika ng mabuting gawa. At hindi ho ito pabrika ng masasamang gawa. Ano po? Kaya tinatawag nating pamilya ang isa't isa. We are the family. We are family. And number 10. So, ang pang-10 po natin, in verse 13, sabi dyan, seek to show hospitality. Sa ibang translation po is, be hospitable or practicing hospitality. So, an extensive hospitality. So, we know the hospitality means love of strangers. Pero hindi lang yan po ang ibig sabihin ng tinatawag nating practice of hospitality. It is not simply love of strangers by giving them what they need, but seeking the most of His opportunity to help others even though they do not know each other personally. Alam niyo po, ang isang lesson po natin dito sa hospitality, hindi lang yung kung sino yung humihingi. Doon tayo magpapamalas ng pagmamahal o ng pagiging hospitable. Kung sino man yung lumapit sa atin, kundi yung iba pang mga tao na hindi naman natin na-encounter within the church, within the family of God, pero hinahanap natin sila. Inaabot natin sila para maging instrumento ng Panginoon sa kanila. Kasi parang ang implication sa atin pagka hospitality, sa una, kung sino lang yung lumapit, kung sino lang yung humingi. So, ibig sabihin, para magkaroon ka lang ng awareness na magbigay. Ano? Pero hindi po ganito. Kasi pag sinabi nating hospitality, you're always, sabi nga, on to seek someone na nangangailangan. Reaching out. So ito yung nakita ko sa sa mga organizations. Ano po? Hindi man nila personally kilala, pero iisang kaligtasan. So they seek to help, let's say, through discipleship. They seek to help through church materials. Nagdo-donate ng mga libro, nagdo-donate ng mga Biblia, nagdo-donate ng mga materials sa DVBS. Di ba? Nagdo-donate ng mga damit na pwedeng gamitin ng mga pastors, sapatos na pwedeng gamitin ng mga pastors. So ito yung hospitality na tinatawag. Ganun po ba ang ating kaisipan sa bahaging ito, mga kapatid? Hindi lang yung pagka sinabi lang ng church na, o ganito, may nangangailangan. Ano po? Kundi, humahanap pa tayo ng ibang nangangailangan na hindi man lumalapit sa atin, pero nangangailangan.
At handa nating silang tulungan. Amen? First Peter chapter 4 verse 9, be hospitable to one another without complaint. So walang pagreklamo. Walang daing na pagtulong sa mga estranghero. So yung stranger dito, not necessarily talaga na stranger, physically, or kumbaga sa pagiging tao, hindi natin sila kilala. Pero when it comes to our spirit or spiritual, so mananampalataya. Ano po, sila po ay nakakilala din sa Diyos. Kagaya po natin. At ito ho, isang paalala din sa atin kung ano ho tayo dati bago tayo nakakilala sa Panginoon. We were once strangers. We were once estranged from God. Without hope, without Christ, we were alienated. Ephesians chapter 2. Di po ba? We were excluded. We were strangers to the covenants of promise. We were excluded from the people of God or Israel. But now, because of divine hospitality, that is the hospitality of God by giving His Son. Hindi na tayo estranghero, kundi tayo ho ay miyembro na ng Kanyang pamilya. Kaya applicable ho ang hospitality. Kung paano po natin may tatawid o may share sa kanila ang pagmamahal na tinanggap natin mula sa Diyos. We have been brought near by the blood of Christ, by the divine act of hospitality. That's why it must be extensive. Sabi nga, hindi to confine hospitality. Na kung ano yung nasa loob lang, doon lang tayo maging hospitable. O kung sino lang yung bisita, doon lang tayo maging hospitable. But we seek others na nangangailangan ng pag-ibig. Okay? So these are the 10 commands o 10 utos o duties, tungkulin natin sa ating kapatid. Consistent sa ating purpose kung bakit po tayo buhay sa Espiritu. And next po, sa biyaya po ng Panginoon, in verse 14, bless those who persecute you, bless and do not curse them, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep, live in harmony with one another, do not be haughty, but associate with the lowly, and never be wise in your own sight. So verses 14 to 16 is our next subheading, and that is our duties to all people sa susunod po na linggo po ito, sa biyaya po ng Panginoon. So muli mga kapatid, sana ang ating mithiin sa buhay, tayo ho ay maging instrumento ng Panginoon sa mabuting gawa, sa ikabubuti ng ating relasyon sa kapatid natin sa Panginoon. At hindi tayo maging pabigat o katitisuran ng ating kapatid sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong pong salita. Salamat po sa pagpapamalas ng inyong pong biyaya at pagmamahal upang maging gabay namin sa kung paano po kami maging sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Nawa, O Diyos, sa tulong at biyaya din po ninyo, ay mailapat po namin ang lahat ng ito. At patuloy namin ikagalak ang buhay na meron kami sa iyo, sapagat sinasabi po ng inyong pong salita, ang tunay na mapalad ay ang patuloy na sumusunod sa iyo pong kalooban at namumuhay ayon po sa iyo pong kalooban. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon at